na nangyayari sa tao ng may kapalit. Pero kapatid, paano itong mga sumasamba kay Kristo? Nadidinig ba ang kanilang mga panalangin? Yan ho. Sa pangalang Kristo o Jesus? Yan ang isa sa mga napakalaking katanungan. Pero kung sila po ang tatanungin, ang sinasabi nila na, oo, ito nga ay naririnig. Pero kung bibigyan ho natin ng malalim ng paniniwala ay ng pagpapaliwanag, masasabi ho natin na hindi. Dahil bakit kapatid, huwag po sanang masasaktan ng mga nakikinig, ano? Kung halimbawa ikaw kapatid, ang pangalan mo ay sabihin natin Mario, at nagpatawag ako dito, tinawag kita ng Juan, lalapit ka sa akin. Ay, hindi ako lalapit, kapatid. Dahil ang tinawag ko ay si Juan, hindi si Mario. Tanungin kita ngayon. Sila bilang isang mga ngaral at mga naniniwala kay Jesus bilang isang Diyos. Sila ay nagdadasal sa pangalang Jesus, Jesus Christ, ano? Sino mo ang may sabi sa inyo na ang pangalan ng tao na inyong tinatawag ay Jesus? Ang tao po na yun ay hindi ipinanganak sa Roma. Hindi ho yan ang salita ng Latin. Hindi. Ang salitang Jesus ay nanggaling sa salitang Latin. Hindi ho nagsalita si Jesus ng Latin. Siya po ay ipinanganak sa Jerusalem, sa Nazaret. Sa Bethlehem. Ang kanyang lingwahe na ginamit nung siya ay nabubuhay pa, Aramaic. Ang salitang Jesus, pag inilipat niyo ho yan sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin nun yan, Isaw. Pag inilipat mo sa salitang Aramaic, ang ibig sabihin yan, Isa. I-S-A-H. Eh bakit naman nadama yung salitang Hebrew? Dahil ayon sa Encyclopedia, Volume 1, page 516, tatlong semitikong lingwahe lamang ang ginamit ng ating Panginoon sa pagbabawa ng kanyang kasulatan. Okay, magkakapatid na lingwahe. Magkakapatid na lingwahe yan po ay Hebrew, Aramaic at Arabic. Sa salitang Hebrew, ang pangalan ho ni Kristo, Isaw. Sa salitang Aramaic, ang pangalan ho niya, Isa. I-S-A-H. Ang salitang Christ, kaya ho sila naging Kristiyano o kung ano man ang kanilang tagasunod, kaya ho nila tinawag na Christ. Yan ho, ang ibig sabihin ho niyan, pag tinanin sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin niyan, pag in-English mo ang Christ, yan ay anointed. Pag tinagalog mo, pinahiran. Pag inilipat mo sa salitang Hebrew, ang ibig sabihin niyan, Mesiya. Pag inilipat mo naman sa salitang Aramaic, Misa. Sa makatuwid baga, kapag ikaw ay nananalangin at tumatawag sa pangalang Jesus, sa makatuwid pala, ang iyong tinatawag sa Actually, this is one of my programs to talk in the radio. Besides to talk to the police or PNP and Barangay Captain, Magsan community, or whatever. So you can see in your record, in my record, you can see my Kusan and Abdul Karim. So this is it, no? So I'll go back inside and to take another snack, and then I gotta go. And this is it. Look at this. Napakalaking krus. Sa loob po ng napakalaking krus niyan sa uluhan ni Kristo, mapapansin po natin na mayroon nakasulat dyan na titik na INRE. I-N-R-I. Ano po bang pakahulugan ng INRE? Ang ibig po sabihin ng INRE, Isa, Nazareton, Re Ayudios. Kung babasahin mo natin sa Biblia, sa wikang Tagalog, ang nakalagay, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Eh dahil ang nakalagay dyan ay INRE, sa makatuwid baga, ang pakahulugan niyan, Isa, Nazareton, Re Ayudios. Si Isa na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Asaan ang J? Kapatid, excuse lang ha. So sa makatuwid pala, yung mga sinasabi mo, yung mga paratang na ibinibintang mo, lahat pala ng dasal namin hindi na papakinggan. Bilang isang Kristiyano, bilang isang taga-sunod, masasabi ko pong hindi. Dahil bakit? Kagaya nga ho ng aking tinanong kanina,